Meow! Naglagnagan na sa Malacanang. Isang ito, nilangkag na si Marcos at si Romualdez. Yung executive secretary, nilangkag na ni Marcos. Hindi na nila alam ang ginagawa nila. Pero alam naman natin, hindi talaga alam ni Marcos kung ang ginagawa niya, kaya ganito ang ikalumihan ng ating bansa. Lahat tayo sumuporta noon na maibinigyan natin siya ng pagkakataon na baguhin ang ginawa ng pamilya niya, ang legacy ng ama niya, Marcos legacy. Pero sinayang niya lang. Yung Duterte family, binigyan siya ng pagkakataon, sinuportahan siya, binigyan siya ng tiwala, at pinakulong lang niya ang dating presidente na ginawa siyang president. He imprisoned the man who entrusted him and the man who gave him the faith in leading the country. So dati ang sigaw natin, BBM. Ngayon ang sigaw natin, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Kasi wala lang kinabukasan ang ating bansa sa pamamalakad ni President Bongbong Marcos. Mag-resign ka na, ang dami mo lang ninakaw sa amin. Ang dami nyo lang ninakaw, ang dami nang mamatay. Nagpa-party-party ka lang, na kumakain ka lang, natulog ka lang sa Malacanang, habang binama at nagugutom ang iyong mga nasasabukan. It's teacher Mark sa Pilipinas, BBM resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Thank you everyone, and God bless. Ladies and gentlemen, Congressman Kiko Nilnil Barsaga. Ngayon mga kaibigan, para magpatuloy sa ating speech, tatawag tayo ng isang kaghalanggaga, isang retired general, walang iba kundi si Sir Retired General Virgilio Garcia. Mabuhay ang mga sundalong makabayan! Mamatay. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maganda! Okay pa kayo dyan. Okay na kami! O sige, tignan natin kung okay pa kayo. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Alright. Kaya ang Pilipino, maraming buhaya! Ano ko sa inyo? Tanga ba ang Pilipino? Hindi ko marinig. Tanga ba ang Pilipino? Yes! Pipi ba ang Pilipino? Yes! Tama yan. Sapagkat unang-una sasabihin ko sa inyo, tinatakot nila ang mga gustong magsalita, tinatakot nila ang mga gustong lumaban. Kinakasuhan nila yung mga lumalaban para sa taong bayan, pero yung mga dapat kasuhan, kinakalong nila. Sabi ko sa mga kasama natin, huwag kayong matakot dahil tayong lahat may karapatang magsalita. Lahat tayo may karapatang lumaban. Lahat tayo may karapatang manindigan. Bakit tayo nandito? Para sa katotohanan, para sa pananagutan. Ako, para sa mga batang nalunod sa baha na walang laban dahil sa kasakiman. Yung mga ama na hindi na uuwi, yung mga kapatid na hindi na makikitabli, hindi nyo na madidinig, hindi nyo na mayayakap, walang laban. Nandito ako para sa kanila para ipaglaban sila katulad nila ninyo. Grabe, no? Pinapatahimik tayo. Marami kasi kapo. Niloloko tayo. Siguro. Balikan natin yung sinabi ni Kong Mike tungkol kay Gutesa. Ngayong si Gutesa ay mayroon ng bagong salaysay. Wala na bang silbi ang una niyang salaysay? Meron! Sino ka? At isa pa po iyon. Yes. Hindi po yun nagbago.
Kung ano yung una niyang sinabi, yun pa rin yun. Lalo na sinugundaan siya ni Saldico. Yes! Alright, corroborated yung kanyang statement. Natatakot na sila kaya ganyan ang ginagawa nila. Ngayon, kaya sila dribble ng dribble para magawa nila yung pagtatakip na gusto nilang gawin. Bakit dribble? Merong pagdinig sa Senado. Merong pagdinig sa ICI. Pagkatapos niyan, may pagdinig din sa DOT, sa Department of Transportation, as a DPWH. Pagkatapos, meron din. Magkakaroon pa rin ng pagdinig sa ombudsman. Paano sila makapag-file ng kaso? Ang hapa ng dribble. May kaso agad. Wala pang kaso yung mga dapat kasuhan. Pero yung katulad ni General Pokis, kinasuhan na. Inciting to sedition daw, hindi kami magkakamali na maggawa niyan sapagkat kami sa United People's Initiative ang pinaglalaban namin ay ang pagdagang sa saligang batas. Ang pagsunod sa saligang batas at pagtatangkol sa saligang batas. Kaya hindi kami magkakamali na tawagin kayo at sikayatin kayo na tayo ay mag-overthrow ng gobyerno ito. Pwede natin sabihin, Marcos, Design! Marcos, Marcos, Design! yan, pwede natin sabihin yan, pero hindi natin pwede sabihin, tara sa wala kanyang gibay ng inyong bahay at pasukin ng inyong loob. Yun, inside din. Pero hindi natin gagawin yun. Mag-criticize siya dahil yun ang gusto ng taong bayan. Yung sinabi ni Saldico, wala raw visa. Kasi hindi sinumpahan, madali naman sumpahan. Pero ang importante, nagsalaysay na siya, nagsabi na siya kung sino-sino ang mga involved sa malakihang lakawan na ito. Madaling sumpahan. At katutugmain yung kanilang mga salita. Huwag po kayong maniniwala na walang visa ang sasabihin ni Saldico dahil hindi sinumbahan, dahil wala dito kahit saan lupalot na doon. Nagsalaysay na po siya sa lupalot yan manggunin yung mga deka na nilahad ka sa atin kung hindi yun ang katotohanan. Meron pa siyang documents na pinakita. Siguro 19 or 20 pages yung kanyang attachment na pinakita. Ito ang katibayan ng lahat. Yan. At huwag po kayong mag-alala. Darating at darating ang araw, maglalahad pa po kami sa inyo ng mga susunod na mga testigo na magsasabi, magsisiwanan ang katotohanan sapagkat ang gusto natin, ang kinabukasan ng ating mga anak, ng ating mga apo. Kaya tayo po manatiling gising, manatiling pukaw ang damdamin. Huwag po tayo mawawala ng pag-asa. Huwag tayong susuko. Tuloy-tuloy lamang po ang laban para sa pananagutan. Magandang gabi po! Retired General. Maraming salamat, syempre. Retired General Virgilio Garcia. Hello, Kaibigan. Tawagan naman natin syempre ang susunod na magsasalita. Syempre, ang ating UBI founder, retired General Romeo Pokis. General, hindi ka na ulit. Ginasuhan na rin yan si General. Alam mo, mahal namin to si General, no? Diba, General? Magandang gabi! Sir! Mga kababayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi! Kumusta po kayo? Okay na okay! Ako po si Romeo Pokis, veterano general at patuloy na sundalo ng bayan. Wala akong tapat ako dito ngayon. Dahil 40 anyos na kayo akong nagservisyo sa bayan, sa ating militar. Pero ang nagkaman natin ng ating bayan ay lumuluha at nagdurusa. Narito tayo ngayon para ipahayag ang dapat natin ipahayag sa mga taong namumuno sa atin. Ang United People's Initiative po ay binuo natin dahil sa mga nangyayari sa bayan na tulad dito.
United Team Sinisip ay susulong ng mga dikain para sa kabutihan ng ating bayan. Meron mga nagsasabi sa akin na ako po, daw, ay nabuo nito dahil ito ay may political na intensyon. Ang United People Sinisip po ay isang movement, isang ginusan na non-partisan, non-political, non-violent at sumusunod sa ating batas. Dinasuhan po ako at sabi ng General Garcia dahil sa paglalahad ko ng mga katotohanan. Wala po sa akin yun. Handa ho akong makasuhan. Handa ho akong makulong. Handa rin akong marahin. Niyagay ko ang buhay ko sa ating bayan. Yes! Sinasabi nila, ako daw po ay Duterte. Inagawa po natin itong mga protesta nito. Dahil gusto natin umupo ang presidente, si Vice President Duterte. Totoo po, tumulong po ako sa kampanya ni President Duterte noong 2015. Kasama mo ako bumuo ng alyansang ALTAB, Alyansang Duterte Bongbong. Hindi ho alyansang Duterte Cayetano, alyansang Duterte Bongbong Marcos noong 2016 eleksyon. Noong 2022 eleksyon, ito ang nakarang eleksyon sa presidente. Mga kaibigan ko po, mga sibilyan, mga military, mga volunteers po, binuo namin ang PBM 2.0 sa kanyang kampanya. Agosto pa lang po noong 2015, nag-umpisa na rin mag-organisa. Nagkaroon ng mga programa. PBM 2.0 para sa kampanya ni PBM sa 2026 at 2022. Wala pa si Tatandem noon. Noong nag-decide si Inday Sara na makipagtambal sa kanya, ang aming grupo, tinawag namin BBM Sara 2.0. Kaya sinasabi lang po Duterte ko, hindi ho. Ang ginagawa natin dito, wala akong kasamang politika. Kaya ho ang UPI, pinatunayan po namin ito maraming beses. Katunayan po, minsan lang po kami nagkita ni Titi Sara noong kampanya ni President ni Mayor Rodrigo Duterte noong 2015. Hindi ho kami nag-uusap, hindi ho kami nagkita. Makikita nyo yan sa technology ngayon. Kaya itong ginagawa ng UPI, hindi po ito, advocacy po ito. Kasi nakikita natin, nararamdaman natin na nagturo sa tumatangi sa ating bayan nang hinihingi sa atin ng saklolo at kalingang. Samantalang marami sa atin ng lupok sa kahirapan. Maraming walang makain na gugutom. Maraming nangangamatay na dulunod sa baha. Nasisira ng pananim. Nawawalan ng buhay. Itong mga perang ng bayan, inagamit nila sa kanilang pansarili. Nilandang ko nilang pera natin na sana yung mga pera na yun ay para sa kabutihan ng mga mamamayan. Lalo na sa ating mga mahihirap na kababayan. Ngayon, noong September 21, nagkaroon ho kami ng rally dito sa Gate po sa Angkinando. Ipinagpapawal po namin ho ang Marcos resign sa mga nananalita. Meron ho mga grupo na umalis. Meron ho mga speakers namin na umalis. Ayaw po namin ganito kasi ayaw namin mahaluan ng politika. Pero ngayon, napatunayan natin na hindi lang yung mga congressman ay involved sa malaking matinding korupsyon ito. Napatunayan natin na ang Pangulo mismo ay involved dito. Yung 2025 National Expenditure Program, nagsambit siya ng pondo sa Kongreso ayon sa batas. Yung KNP Modernization Program pa lang, 50 billion ang kanyang President's Budget o natawag doon sa NDF o National Expenditure Program. Pagdating sa Kongreso, kinanyang-ganyan, kinatay-tatay yung kanyang budget. Pinawasan ng 15 billion at KNP Modernization Program. Sana nilagay yun, inilagay na doon sa kanilang mga parin. Sinasabi ng Supreme Court
bawal na po ang pagparin, pero ginagawa pa rin po nila. Yung ating mga sundalo, pulis, or teacher, kasama ko sa programa ng budget, ang pension and gratuity fund. Yung mga mag-retire, o yung mga dapat tanggapin na mga tawag dito, yung mga leave, relationship, kung nakukunin ang budget na yun. Anong nangyari sa pension and gratuity fund? Nagsambit ang Pangulo ng 232 billion noong 2025. Anong ginawa sa Kongreso? Pinawasan ng 92 billion. Pinawasan ng 92 billion. Ano ang nangyayari pag binawasan mo yung mga pension and gratuity fund? Marami dyan yung dapat na tatanggap sa taon na yun. Wala sila malatanggap dahil walang pondo. Ipo-program yung schedule pa yan sa susunod na taon para makahingay sila. Ganon po ang nangyayari. Okay, kaya itong mga insertions na katawag, insertions, ay mga insertions na yan, for parent po yan. Alam naman natin. Okay, 100 million na. Kaya nga ating mga sundalo, lalo na, tinaas ang kanilang subsistence sa alas ng 200. From 150 pesos to 350 pesos. Dalawang daan increase. Saan galing yun? Doon din sa AP Modernization Program dapat. Sa Anchor System po dapat yun. Doon din sa PGF, Pension Gratuity Fund. Para lang binigyan ng Kende, allowance, nagpapasa ng magka. Masundan natin tuwan-tuwa. Hindi na lang galing din sa AP budget doon. Ganun nangyari. So ano? Kaya, bakit hindi dapat nalugot ang presidente? Dapat nalugot ang presidente. Bakit? Yung ginagawa nilang mga kongreso, congressman, nung ginagay-gagay nila ng budget, punta sa albait lang, in-approve yung mga small committee, minagit-magic ko na doon. Kung ayaw sa akin ng Pangulo yun, hindi dapat in-approvehan yung budget na yun. In-approvehan niya. Ibig sabihin, kasama siya doon. Meron hindi lamang siya command responsibility, kundi moral responsibility. Ngayon, galit na galit yung mga mamamayan. Yung mga namamasada dyan, nagtsatsaga sa barya-bagya. Parang ibang bakit sa mga papak sa mga kanilang mga pamilya. Pero nangyari, ninakaw ang mga pera, pati mga pamilya nila, pinangalandakan pa ang pagtanakaw nila. Hindi lamang milyon, hindi lamang bilyon, trilyon na po. Hindi pa po ba tayo na matataka na magagaling sa nangyayari sa ating bayan? Mahing ba natin talaga ang ating bayan kapag ito nangyayari sa atin? Kailangan ito, kaya mga kawayan, panahon na. Panahon na para ipahiwatig, hindi na natin ipisigaw natin. Hindi naman ating pagkabuhi sa nangyayari sa ating bayan, kundi ang ating po at galit sa mga ganitong mga mantangbong. Mga tao, pinakatiwalaan natin, pero sa halip na tayo tulungan, ginawa nilang pangsarili hanggang mga budget na para sa atin. Ginawa nilang panabigasan ang kawan ng bayan para sa kanilang pamilya, para sa kanilang family. Kaya mga kababayan, panahon na. Ang sabi ng ating Pangulong Marcos, sabi niya, kung hindi ako Pangulo, kasama daw siya sa mga protest rally na ganito. Okay? Budol! Narinig niyo ba yun? Ano gusto niyo gawin? Pakuntahin natin sa nito? O para na sumama sa atin ng protesta? O mag-isang luwa siya, para mag-isama siya. Ama! Ang sama sa akin, kasi sabi niya, kung hindi siya presidente, sasama siya sa akin sa protesta. Okay. Ngayon, tayo lahat ay ginagarampihan natin for solusyon na ipahayag ang ating grievances, ang ating inalagay sa gobyerno. Ginagarampihan mo yung konstitusyon, sinasabi ng mga naunang nagsalita. Kasuhan tayo kasuhan. Pati yung Marcos Resignate, bawal na raw po. Kasuhan na raw po. Pananakot lang po yun. Kayo maniwala doon. Ngayon, yung mga kapulisan, yung mga military, hindi naman kayo presidente. So kayo, inaanin namin
na sumama dito para sa protestar namin ito. Alam namin, ang dagdamin ng mga police, military, mga teacher, kung ano na yan. Alam natin, yung ordinaryong Pilipino, ang galit at po sa nangyayaring korupsyon na ito sa ating bayan. Kaya tayo ay magsama-sama, mga kababayan, ipaglaban natin ang katarungan, ang katotohanan, para panagutin lahat ng nagtaksin ng talumbog at naglapastangan sa ating bayan at ibalik ang katapatan at moralidad sa ating bayan. Mabuhay sa iyo mga Pilipino! Mabuhay sa iyo mga Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Maganda din lahat sa inyong kainin. Maraming salamat syempre sa isa sa pinakamamahal nating general. Yes! Syempre. General Pontis, maraming pong salamat. General. Pero mga kaibigan, mga kababayan, hindi ibig sabihin na yun siya lang ang lalaban para sa ating kinabukasan. Totoo yan. Tayo lahat, bilang sambayanang Pilipino, laban natin ito. Lahat tayo. Kasi lahat tayo, taxpayer. Pagkatapos lahat tayo, nanghihingi na ibalik ang pera. Oo. Yan yun. Kaya nga, naku, itaas nga natin ang dalawang kamay natin. Patingin nga po ang kamay. Palakpakan na kasama sigawan at isang Pilipino! Ngayon, meron naman tayong ulit na speaker. Siyempre, tawagin naman natin ang susunod na magsasalita para sa inyong lahat. Tawagin natin si Boss! Kaya! Look! Nakakatakot ito. Nakakatakot si Boss dati. Ang silungi pala, nakakatakot na. Parang lang kasama na natin ako. Magandang sabi. Parang kapag Ay, parang kuya ko pa. Kung abe ay kuya. Kuya. Hello. si Boss ano to? Ang laki ito. Tol ka nabanggahan nito, Diyos ko. Magandang gabi, mga kabayan mo. Bawal daw isigaw ang Marcos resign ngayon. Bawal ba? Ano ang bawaling sigaw? Bawal na isigaw, sinigaw. Ayun talaga. Pero, mga bossing, ang purpose kung bakit tayo nandito is para manawagan sa mga nasa gobyerno na ayusin ang kanilang pamamahala, ayusin ang kanilang panunungkulan, at itigil na ang pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Ang punong Thank you so much. Maraming salamat po. Napakadami nating tao dito sa labas. Sana po ay makasama namin kayo dito sa loob para mas safe din kayo dyan. Sana nag-enjoy tayong lahat ngayon. Okay pa ba tayo dyan? Okay pa. Baka parang mas nababawasan tayo dito. Again, sa mga gusto po pumasok dito para mas mapanood niyo ang ating mga performers tonight, pasok po tayo dito sa loob.
Baka sakali ay gusto mo man, kaya ako'y mahalin. Malalaman mo na kahit tayo lahat Maraming salamat po, Andrea Andres. thank you. And thank you, TJ. Kaya pagpapahingay naman natin si TJ. Okay? Again, I am Andrea Andres. Maraming salamat po again sa lahat ng mga dumalo sa akin ngayong araw. Sana po ay magustuhan niyo ang aking inanda para sa inyong lahat. Again, sa mga gusto pong pumasok, libre-libre po tayo para din hindi kayo madaan ng mga kotse dyan. At para mas makita niyo din yung mga ating performers mamaya. Okay? Let's go!
Bye.